So, etong video na to ay ginawa ko para sa mga bashers ko. Oh, marami magsasabi dyan, iyakin ako, ganyan-ganyan. Panoorin nyo muna tong video na to, baka maliwanagan kayo. Okay? So, iisa-isahin natin yan, yung mga binabash nyo sa akin. Sa tingin ko, unahin natin to dito. So, unahin natin to dito, mga basher. Ito. Sa oxygen sensor. Okay, may nagbash sa akin, sinabi na Teflon daw ang gamitin ko rito. Okay? So, sa tingin niyo ba ubra ang Teflon? Okay, papaliwanag ko kung bakit hindi Teflon ang ginamit ko. Ito kasi, yung pinagkakabitan ng oxygen sensor ay around 400 degrees Celsius yan. So, imagine niyo kung gaano kainit yun, tapos gagamit tayo ng Teflon. So, imposible yung sinasabi nyo. So, sa Teflon, yan, yun yung paliwanag ko dyan, ba't hindi Teflon ginamit ko. Ngayon, may nagsasabi naman dito na sobra daw dami ng nilagay kong anti-seize grease. Yan, sobrang daw dami ng nilagay kong anti-seize grease. Kung makakita nyo yung actual na video, yung nilagay kong anti-seize grease, bakat na yung thread. So, para sa akin, tama na yung nilagay ko at hindi sobra-sobra yun. Okay? Dito lang sa thread ko nilagay. May sumobra ditong konti, pero hindi naman sobrang dami nun. Dito, nakikita nyo naman yan na bakat na sa thread yung yung anti-seize ko eh. Kaya hindi naman talaga sobrang parang plain na nakalagay yan dyan. Okay, may mga nagsabi na pag sobrang dami daw nang nilagay ko, makaka-apekto raw yun sa reading ng oxygen sensor. Papaliwanag ko lang kung ang nilagay kong grease ay dito sa tip, natural, makaka-apekto sa oxygen sensor. Dito ko lang nilagay yan sa thread. Isa pa, kung may nagsabi rin sa akin na sobrang nilagay ko na nakaka-apekto yung sa reading ng oxygen sensor, may mga ginawa akong video na yung oxygen sensor ko mismo ang tinest ko, wala namang naging problema sa reading ng oxygen sensor ko. All goods naman. So yung mga nagsasabi sa akin, sobrang yung dami ng grease, mga paps, mga basher, tama lang yung nilagay ko dyan tama lang. At hindi naka-apekto sa reading ng oxygen sensor ko. So, yung paglalagay ko naman ng sabon sa dry belt, pansamantala lang yun. Hindi naman permanenteng solusyon yun. Alam naman natin yun na hindi permanenteng solusyon yun. Pansamantala lang yun. Halimbawa, naiingayan kayo at nagmamadali kayo, gusto nyo ng pansamantalang solusyon, lalagyan nyo lang ito. Yung iba nga, ginagawa nila, belt dressing. Yun talaga dapat, belt dressing. Yung iba naman, kandila. Wala naman nagiging problema. May mga nagsasabi sa akin na kapag nilagyan ko rin ng sabon, ay masisira yung mga pyesa sa loob ng makina. Ngayon ganito, papaliwanag ko lang ito Ang pinag-uusapan natin dito ay dry belt or serpentine belt. Hindi timing belt. Magkaiba yun. Etong dry belt na to, ito yung nakakonekta sa AC compressor, sa alternator, sa water pump. Yan. Iba sa kakonekta rin sa power steering, ganyan-ganyan. Ngayon ganito, kapag ito dumulas, ang mangyayari dito, magkakaroon tayo ng battery indicator sa sasakyan natin. Common to sa Vios, kung sumusugod kayo sa ulan, sa baha, tapos pag nababasa yung belt nyo, magkakaroon kayo ng battery indicator. Paano mangyayaring masisira ang makina dahil nilagyan lang ng sabon yung pinaka-groove ng drive belt? Ulitin ko ang pinag-uusapan dito, ang nilagyan ko ng sabon ay drive belt. Serpentine belt or dry belt, hindi timing belt. Magkaiba yun. So ito, additional lang to, i-share ko. Ito kasi isang buo yan, di ba? May iba na nakahiwala yung belt para sa power steering, para sa AC compressor. Meron din ako nag-isasakyan na nakahiwala yung belt ng alternator at saka ng AC compressor. Kaysa naman i-adjust mo, pansamantala lang naman, hindi naman makaka-apekto sa makina ang paglalagay ng sabon. Para lang mawala. So, ganito yun So, ibig sabihin pala kung eto, nilagyan ko niyan, makaka-apekto sa makina. Ang mga belt dressing pala, ganun din pala. Nakaka-apekto rin pala sa makina ang mga belt dressing. So, ganun lang kasimple yan. Hindi naman masamang maglagay ng sabon, yung iba kandila, yung iba WD-40. Siyempre, mas maganda talaga belt dressing. So, dito naman tayo sa syringe at saka sa hose. So, may nagsasabi na pinahihirapan ko lang ang sarili ko kasi pwede ko naman ibuksan yung drain plug at ibawasan yung langis. Tama naman kayo, pwede. Pero isipin nyo to, paano kung makakapanood ng video ay isang ordinaryong car owner lang at hindi masyadong maalam sa sakyan? Nagpunta siya sa kasa, talyer, pag uwi niya ng bahay, dahil nagpa-change oil siya, chinek niya yung langis, sobra-sobra yung langis. May mga schedule siya, kailangan niya appointment sa kasa, kailangan ganito, wala siyang gamit. So, anong gagawin niya para bawasan ang langis? Sagutin niyo ako kung anong gagawin niya para bawasan ang langis, ida-drive. Wala nga siyang oras, may mga schedule siya, may mga kailangan siyang gawin.
Di ba napaka-practical naman, napaka-simpleng solusyon. Kung meron kang hose, hose na nabibili lang sa may pet shop, may mga clinic na nabibili ng syringe, di magagawa mo nang gawin yun. Magagawa mo nang bawasan yun lang is unti-unti. Walang gamit yung tao, tapos nun, puno schedule niya, idadrive niya pa ba? Kung kaya naman gawin ito, sipin niyo yung mga basher, sipin niyo lang yan. May maliit na porsyento ng mga car owner na basic lang alam nila o kaya hindi siya masyadong, wala silang pakialam sa drain plug. Mga lang sila, ordinaryong car owner lang. Hindi lahat ay may gamit pang open and drain plug. So dito naman tayo sa pagtanggal ng oil filter. Kasi may mga nambabas sa akin na dapat daw ganito, ganyan, dapat meron ako oil filter remover tool. Meron naman ako, kaso pinapakita ko lang kasi yung way na yung iba na gustong mag-DIY, makatipid kahit paano sa labor, wala silang oil filter remover tool, hindi pa sila nakakabili, paano nila matatanggal yun? Kumbaga, diskarte lang yun pansamantala habang wala silang pantanggal ng oil filter. May mga ibang nambas sa akin, okay lang yung bash nila kasi may point naman sila, pwede naman na pwede gumamit ng sinturon, pwede naman gumamit ng ng screw, tapos pihitin na lang, ibubutasin nila yung oil filter, tapos pipihitin na lang. Okay lang yun, walang problema doon. Ano rin yun, pwedeng diskarte yun. Pero sa akin kasi, diskarte ko, gumamit na lang ako ng tali. Kanya-kanya naman diskarte yan wala namang problema doon. So, dito naman tayo sa may plastic cup. So, ano ba itong plastic cup na to? Meron ako ginawang video na na kapag ayaw nyong sumabog yung langis, gamit kayo ng cup, tapos yung oil filter ilalagay ito sa gaganon nyo. Kumbaga, nakaganyan, tapos tatanggalin nyo. May mga namimiloso po sa akin na iba-iba naman yung sukat ng oil filter. Tama naman yun. May malaki, may maliit. Ngayon, may mga namiloso po sa akin na paano kung truck? Alam mo minsan kasi dito, gumawa ako ng video para tanggalin ang oil filter. Gumamit ng cup, tanggalin yan. Pero minsan naman, yung mga nambabash or tawag rito nagko-comment basta-basta, minsan naman gumamit naman ng sentido común. So papaliwanag ko Sentido común, common sense. Meron kang ganito. Meron kang ganito. Meron kang plastic cup. May tatanggalin kang oil filter. Truck ng yan. Sige. I-schedule mo. Gagamit ka ng ganito. Konting common sense naman. Minsan hindi ko masabi, yung mga basher, hindi ba sila gumagamit ng common sense? Meron kang i-change oil na truck, eto gagamitin mo? Sigurado? Yun lang masasabi ko tungkol sa oil filter. Yun, syempre iba-iba size ng cup, iba-iba rin ang size ng filter, pero pag truck na i-change oil mo, gumamit naman tayo ng common sense. Diba? Libre naman yung paggamit ng common sense mga paps So, dito naman tayo, sa bote. May mga basher ako na sinasabi, mali daw ako dahil kasi bote ginamit ko. Yung ibang basher, sasangayin ako, yung iba hindi. Etong ginawa kong video, halimbawa, na tirikan kayo. Ngayon, gusto nyo i-isolate kung ano yung problema. May mga gamit kayo pero wala kayong mga special na gamit. Wala kayong tester, wala kayong gauge. Gusto nyo malaman kung goods yung fuel pump nyo. Kung may nilalabas na gasolina dun sa fuel pump nyo. May nilalabas So, dun pa lang makikita nyo kung may nilalabas sa fuel pump nyo. Okay. May magsasabi sa akin dyan, yung iba naman na basher, mali ako kasi paano daw pag low pressure? Doon ako sasangayin sa inyo. So, tabi natin yan. Diyan na papasok yan. So, ano ba yan? Ito, yung fuel pressure gauge. Ito, ginagamit to kapag low pressure yung binubuga ng gasolina nyo. Ibig sabihin, mahina na yung buga ng fuel pump. Okay? Makikita naman dyan pag mahina na buga ng fuel pump. So, yung masasabi ko ron, hati. Siyempre, kung talagang mahilig ka mag-DIY, nagme-mekaniko ka, at meron kang ganito, dapat talaga ito gagamitin. Pero kung walang-wala ka talaga, tapos gusto mo lang muna ma-isolate, Ito, ang paggamit ng bote, makikita mo lang kung may lalabas na gasolina. Pero, ang disadvantage nito, hindi mo malalaman kung gaano kalakas yung pressure niyan. Ito ang maganda. Makikita mo mismo dito kung anong actual na fuel pressure niyan. So, ito mas maganda talaga. Ito, talagang DIY talaga. Pero, mga paps, kahit yung iba, medyo
nakakatuwa lang kasi, yung ibang nambabash sa akin, binabash nila ako, pero may mga nakikita akong video ng ginagamit nga nilang pantest ay haba ng buga ng gasolina. Hindi nga sila gumagamit ng ganito eh. So hanggang dito na yung video ko. So paano mga basher? Hanggang sa muli.